So paano kung yung gustong magreklamo wala namang ginastos, pero ang habol niya yung kahihiyan na hindi siya sinipot sa kasal? At paano kung ang dahilan naman, halimbawa, nung kakalas sa kasal, nagkaroon siya ng anxiety, baka nag-worry siya. Paanong magiging sitwasyon po doon? Yan. So siyempre, kung ang tanong ay una, maaari bang magreklamo or maaari bang maghain ng reklamo sa korte? Siyempre, depende sa desisyon. Oo, kung gusto niya talaga. Pero ibang tanong kung magpo-prosper. 'Di ba? Mm. Manatili pa siya. Kasi sa nabanggit nating sitwasyon, merong defense na lumalabas. Yung bumitaw sa pangako dahil Mm. siya ay for example, may mental health issue or in other words, meron siyang valid reason para siya ay hindi tumupad muna no sa kanyang pangako or maaring permanently siya ay nag-back out na dun sa kasal. So, Mm. babalikan natin 'no, kanina binanggit natin, correction, Articles 19, 20, 21 'no, masyado akong na-carried away 'no, 20, Mhm. 21, 22. So 19, 20, and 21 articles ng ating Civil Code. Pagbabasahin niyo po 'yan 'no, at 'yan ang basihan ng ating Korte Suprema dun sa mga kaso na atin napagkuwentuhan kanina 'no, pagbigay ng danyos. Bukod dun sa mga provisions talaga on damages 'no, meron kasing separate section noon 'no, sa Civil Code din. Mapapansin po ninyo na ang basihan ay yung state of mind 'no ng kinilos 'no. Kumbaga yung guilty party ay dapat ang kanyang kilos ay motivated ng bad faith at Mm. klaro na contrary sa good customs, public policy, good morals, or yan ay unjust. Mm. Okay. So kung ang tanong natin, babalik tayo, maari bang magsampa ng kaso, magreklamo? Siyempre kung yan ay pakiramdam nila no, na sila ay merong violated right, maaaring magdemanda, Oo. maghain. Pero hopefully, no, at yan ang aming trabaho, obligasyon bilang mga legal officers, no, lawyers. Kami ay officers of the court din, no, na bigyan ng tamang gabay yung Mm. ating mga kababayan kung kailan nararapat at hindi nararapat maghain ng reklamo, no? Yes. Kasi kung yan ay mapag-uusapan naman, hindi kasi biro ang mag-file ng reklamo at tatandaan Haba natin, ng ito ay dapat process. Oo. o magkarelasyon, dating Oo. nag-iibigan 'no, at Correct. may mga bagay na hindi rin natin na-foresee. At yun ay lalabas din kasi kapag ikaw ay nagsampa ng kaso, most likely ang binanggit mo na defense, which is mental health or any other Yes, valid yes. for backing out, ay lalabas din. So Mm. aabot pa ba tayo dun sa korte para kayo ay mag-usap na yan ang dahilan niya? So Mm. mag-usap na at mapagdesisyonan kung talaga bang merong cause of action, may dahilan ba para ikaw ay talagang mag-pursue o baka naman meron ka ngang na-suffer 'no, na otherwise damages siya pero meron din kasing dahilan, 'di ba? Mm. Yung kabilang Mm. partido at sa dulo niyan, hindi rin ikaw mabibigyan ng damages, 'di ba? Oo, right, So, right. yun yung ano 'no, yun yung, dun umiikot yung aming legal profession 'no, at Oo. yan ang aming obligasyon sa mga kliyente or magiging kliyente na hindi lamang irepresenta sila sa korte kundi bigyan sila ng gabay kung kailan nararapat at kung hindi nararapat, dun sa mga pagkakataong hindi nararapat magsampa o maghain ng kaso ay ano naman yung dapat na gawin. Kasi may remedyo Mm. naman diyan. Kung kaya nga Mm. meron tayong barangay, 'di ba? Katarungan pambarangay law at kahit magsampa Yes. ka ng reklamo sa korte, merong mga alternative dispute resolution tulad ng mediation 'no at Oo. judicial dispute resolution. Yan yung mga channels para Correct. makapag-usap kasi sa mga ganitong pagkakataon kasi talaga mainit ang ulo ng mga tao at saka ang Siyempre emotions na-hurt napakataas. sila. Oo, 'di ba? Oo, so yun ay sa konteksto ng kasal, 'di ba? So hindi Oo, ko may right, oras right. pero may mga pagkakataon na may breach din kapag iba ang kontrata. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Dito na tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe and follow po sa ating social media accounts. Hanapin lamang po ang True Network PH. Siyempre, kompleto yan. Nandyan po kami sa Facebook, sa Instagram, sa X, YouTube, TikTok, and podcast.